humihiyaw ang mga fans ng dalawang koponan. Dahil in how many seconds na lamang ay masasaksihan na nga natin ang heated matchup ng Barangay kontra sa Phoenix Army. This is going to be so interesting dahil ang makikita mong ma-action na maghahanap at maghahanap ng mga setups, pick-offs, it's going to be Escalera Cho. Samantalang si Chakno ang hawak niya ngayon, pangsugod na hero. High-loss mode muna itong si Chakno. Ay, nakahilos ba si Jack? Or sa kanya edit? Base sa nakita natin sa loading screen, siya Oo. ang high-loss. Okay, so pasugod ngayon dito si Chak Mamba. Samantalang dito naman sabi mo nga si Escalera, makasipa. Pero parang medyo mahihirapan sumipa kapag may high-loss eh. Oo, siya yung magiging tagahalo ng lahat. And to think na of course, ang Aurora, ang isa sa mga pinakatinitignan nating mid laners kasi kaya niya eh. Kaya niya kahit pa paano yung sarili niya. Meron naman siyang Pride of Eyes. At ngayon meron Passive, din no? siyang Flicker na kasama or gamit-gamit. At mukhang ang sinasabi natin na tingin tayo dito sa XP lane ay medyo magkakatotoo. Kasi magiging napaka-crucial ng ating turtle para dito sa gustong mangyaring snowball ng magkabila ang pupunta. Importante talaga, again, it will dictate yung rotation na pwede gawin ng dalawang koponan. Getting that first turtle, of course, mabibigyan ka kasi ng malaking confidence with the lineup of TNC. Sobrang dive-centric niyan. Pag nakuha nila yung turtle, kahit mag-dive sila na mag-dive, okay lang eh. Lahat ng pwedeng potential kills na makuha nila, magiging worth it. Oh, doon nila mapo-force out ang defensive glorious pathway. Iyan. Glorious pathway. Yung glorious pathway na Pata- palikod. lalayo. Pero ito ang napakasakit na early game pokes na nararamdaman natin mula kay Escalera. Huwag nating kaliligtaan na ang Chu ay na-adjust. Oh, mas maano yan. Mas masakit na yarn. Mas masakit na yan yung unang hampas. Mas madali na din makuha yung passive. Nagulat ako sa sarili ko kasi nagulat ako sa ginawa ng TNC doon. Nagparamdam si KZ Nagparamdam dito. eh. Agad-agad ay talagang kinailangan niyang bawasan dito ang buhay. Yan, Doryu. Saktong-sakto. Sinasabi natin, naghihintay na kami agad para sa magiging unang turtle objective. Pero hindi na tayo binibitin sa aksyon nitong mga teams natin. Pero pagdating nga doon, mukhang makakalamang din naman sa pag-abante kahit papano. Ang Omega napakataas ng kanilang magiging poke potential at pansabayan. Lalo pat nakikita naman nila nasaan sila. Nasa top lane. Pero grabe dito sa bottom lane. Kanina pa tong dalawang to. Na-predict mo na to eh. Sabi mo eh, walang dadalaw dyan pero magbibigayan yung dalawang goldeners natin. At ngayon na nga, TNC Pro Team, sinisimula na nga ang unang turtle may nasipa. Nagamitan na ng Way of the Dragon si Ufir pero nag-Dominator's Descent na rin. Etong si Lancy. Medyo malalim-lamin yata yung duo, mid-duo ng TNC. Pero sino bang makakapanalo nito? Nandun na rin yung penalty zone. At mukhang si Ufir ang makakasecure ng ating first blood on to Lancy. Head with the flicker out pero may ring of punishment sa may sundot mula kay Andorio. At mukhang isa-isa ng pinipilit tumakbo papalayo ang mga miyembro ng TNC. A very strong start for Omega, picking off to isa lang kapalit si Ryota yun, pero si Casey nandito pa rin naman, ready pa rin for the contest. Oh! At kung statement lang ang pag-uusapan, mukhang maaagaw ni KZ yung turtle ng kalaban! Nakakuha na yung turtle, nakakuha pa ng kill onto Andorio after niya makapick up, I believe, ng Sky Piercer. Or si Gozen ba yun? But in the end, ang TNC, pinapakita nila na kahit makuha niyo yung unang kills, kayang-kaya pa rin namin makapalag. At saka very set sila dun sa idea na gusto nila, sila yung makakalamang. Kitang-kita naman Lancy, very eager dun sa XP rotation. Pero bago tayo magpatuloy dyan, si Kaizen dito maaalanganin yata. Meron pa naman mga fracture, hindi na. Dahil si Jom ang makakakuha ng kill sa kanya. At napakaganda nun ngayon kung ikaw ang nasa side ng Smart Omega. Nakatakas pa din si Jom. That's a good counter kill for Omega. A clean kill onto Hazen. Pero kinulang yung max bite ni Gozen eh. Hindi pa nagwawala yung parang shih tzu pa lang kasi yung aso eh. Oh, paunti-unti pa lang talaga ang nakikita natin dito na damage mula kay Gozen. Although naka-Warcry ay of course, kinakailangan mo munang ding hintayin. At napakaganda rin naman kasi ng pagkakapwesto doon nung Jaman Force netong si Chom. Kaya naman ngayon, abangan natin kung ano ang magiging susunod na mga yapak ng TNC Pro Team. Kasi ang Smart Omega with this slight kumbaga lead or advantage in terms of kill score na na-establish nila ay for sure gugustuhin mo na bit by bit i-translate yan eh. Pero maaga din kasi pumapwesto lagi ang TNC. O kumbaga kung akala mo yung barangay may advantage na pwede gawin, yung TNC sinasabi no eh. No eh, parang inahadlangan nila. Yan ang gusto ko sa lineup ng TNC ah. Pwedeng-pwede talaga yung potential ni Gozen magwala. Mangalmot na mangalmot. Ang taas eh, kasi in terms of crowd control, aasa ka lang talaga yun. Kasi pwede naman madaling matakasan yung Frigid Glacier. And speaking of, binabato lang ni Ufir ang Frigid Glacier na yon
ng talagang saktong-sakto sa timing. Sakto Yung literal na nakapag-commit na rito ang TNC or marami nang na-burnout na skills at wala na or kinakailangan na mapigilan yung way out. And speaking of, ito ay isa na namang pagtatakpo sa pagitan ng dalawang kupunan natin. Folks are there for both of these teams. Pero sino kaya ang mauuna sa ating NK? Okay, maganda yung pwesto dito ni Heads. Hindi alam kung saan nagtatago pero mapapaklear doon. So ngayon, magkakaroon tayo ng medyo magkakagalan na turtle fight. Pero dito mo makita yung mga, yung mga spin spawn ng Zas na, Oo. ng mga parang minion. Sobrang ganda pang bush, pero teka lang si Escalera! Mukhang naabangan doon. Eto si Escalera. Flicker ay hindi muna nila magagamit dahil sila ay mapipilitang lumayo na muna. Dominator's Descent nandito na rin. Medyo napupok at nababawas na buhay ni Jacknu. Mukhang siya na ngayon ang unang tutumba bago pa magsimula ang turtle laban dito sa bandang gitna. Okay, paparating na dito si Jom nandun sa mid lane, pero alam ni Escalera kaya naman binabatayin na kung saan si Harit. Na-reset dito yung turtle at naririnig ko na yung barangay nag-iingay dahil wala na nga dito si Jackson pero pumasok na naman! Raging Glacier in! And speaking of timing, timing is everything. Kazen once again with the turtle. Samantalang si Jungkook sa baba, may tore namang mapupunta sa kanya. Kaso nga lang dito sa turtle fight na nasaksihan natin, mukhang nakakuha na naman dun ang buwelo ang TNC Pro Team. Yung buwelo talaga ni Kazen, man. Pinapakita lang talaga niya na siya yung superior jungler ngayon eh. Ibang klase. Ibang klase, 2 straight turtles unfazed. Kahit kalaban niya si Antonio na nakakaling ngayon. Kahit maganda din naman yung pwesto na pinapakita ng barangay, ang ganda ng pinapakita ni Casey na yung vision, tsaka sipa na nabibigay ni Escalera with the chow. Oh, tsaka surprisingly, hindi masyadong nararamdaman na kapag ka may glorious pathway na again nilalapag after a failed attempt, na nahihirapan makahanap ng way out ang PNC. Kasi nga naman, hindi mo matatanggal sa kanila yung kanilang innate mobility when it comes to their lineup. Kayang-kaya lang mag-Jeet Kundo, mag-Shunpo nitong si Escalera. Si Lanzi naman, basta matimingan niya yung kanyang Dominator's Descent, hindi na rin siya masyadong namomroblema. And now, it's TNC na una pang nakapag-translate or nakapag-convert into objectives. Kasi nga naman 2 consecutive turtles yun. Tapos ngayon mukhang second tier turret agad ang kanilang gustong kuhain. Oo, so kumbaga nag-extend na talaga yung kalamangan ng TNC. Na I do agree sa lahat ng sinasabi mo, especially the fact na yung Glorious Pathway, parang same concept with yung ulti ni Harit na pag hinintay mo lang mawala na yun, okay na, go ka na for TNC. And pag nalapag na yung Glorious Pathway, tapos wala na, it's go signal for TNC na tara, sugod na tayo, Escalera, sumipa ka na dyan, kahit sino, pwede natin kunin. Oo. Napakataas ng tiwala ngayon ng TNC kay Escalera. And regardless, again, maging matagumpay man o hindi, yung mga nakikita natin na setup sa kanya, parang lagi naman ding merong plan B. Laging may capability na makapag-out at makapag-re-engage ang TNC, which we've been seeing. First turtle, yun ang naging istorya. Kaya nila nakuha pa rin yung ating turtle. And ang second turtle ay nakita natin hindi nila masyadong pinanghinayangang lumaban kahit pa yung Glorious Pathway ay sobrang kumukontra na sa gusto nilang formahan. Pero eto, mukhang may panggugulo rin na ginawa sa purple buff ng TNC. This time, it's Smart Omega taking advantage of the turtle hit. Pwede na pang-flicker out si Escalera, pero ito na, may nakuha nga sila doon! Sabi nila, isa-isa lang daw muna. Heads is down. At may turtle na kaakibat para sa Smart Omega. Pero ang TNC, meron din naman silang ibang nakuha. Oo, nakaka-free, nakaka-free push din si Kozen sa taas. So parang ang trade na gusto nila, sige, bigay nyo na yung ikatlong turtle, nakadalawa naman na tayo eh. Kuha tayo ng torre sa taas, hindi nila malalaman yun. Ganun na kalakas ang loob mo kasi dalawa naman nakuha nyo. Meron na rin kayong kahit papaanong lead na na-establish kontra dito sa mga kupunang ito. And parang at that moment, nakita mo na rin eh. Masyado nang nakapwesto ang Smart Omega. Fully committing into taking that last turtle of this game. At 8 minutes pa lang naman tayo, pero kitang-kita natin, no, kung papaanong talagang very eager ang TNC na gusto nila idaan talaga sa objectives. Objectives, trades, after trades, ang gusto gawin dito ng TNC, nakikita mo na kagad yung immediate effect Ayan, no. ni Wolf as a coach. The macro of TNC clearly improving dito. And as well as yung pagbabalik ni Escalera, ramdam na ramdam mo din yung over, pero ito na, umakambay yung TNC. Pinangungunahan ni Escalera, sino na kanya naman si Joke, mapapalitin ngayon. Mapapalitin. Okay. Out muna para sa barangay. Madedepensahan ng TNC Pro Team ang kanilang second tier top lane turret at balik muna sila sa sari-sariling pag-manage bago tayo tumuloy sa mga paulit pang aksyon na may pwedeng mangyari mamaya. Pero right now, so far, Riverside control yung mga mas nakakaangat. Smart Omega ang nakikita natin na talagang mas tumatapang. Dahil parang kung iisipin mo din naman, hindi mo gusto yung itarget ko kahit magpakita pa yan ang magpakita sa'yo eh. Ang taas kasi ng HP niya, pero parang si Escalera atay nakita. Tumatakbo yung kabayo, hinahabol si Escalera ngayon.
Masastan ba kaya nila? Pero nakabang si Cozen. Naku, 5-4 yan. Nandyan ngayon. Pumasok na nga si Andorio. Bumaba na Escalera. Makakasipa nga ba dito? Pero teka lang. Joke lang. Practice lang. Oo. Kung ano ang inaayaw ni target ng TNC kay Chakno, sabi nila, pag nakita natin si Escalera, basta kaya natin at magkakasama tayo, parang pwede na yata. Pwede na eh. Pwede na yata natin i-go to -1 sa taga-setup pa ay napakalaking bagay na para dito sa lineup na meron ng Smart Omega. Pwede nang pumorma at pumuwento rito ng walang pag-aalinlangan sina Jome, sina Ukir para doon sa mga pwedeng mangyaring teamfights. But speaking of, ito na yung posibleng mangyaring teamfight dahil nagkakakitaan tayo lahat dito sa ating Lord Pit. Onward, Earthshatter ginamit na on Escalera. Very low on HP pero Rapture ginamit din kay Yota. Primal Rush hindi umabot nandito na yung penalty zone. At ngayon naman zone is pathway para medyo bagal yung pagpapatakbo papalayo ni Jacklu na medyo naligaw yata ng uuwi ang base kaya 2 members down para sa Smart Omega. Pero dito si Ukir, kamuntikan na, buhay pa. At ngayon, TNC ang may advantage pero ipagpapatuloy pa yata. At namataan nga kung saan nagtatawa si Andorio ng blazing duel. Sino makakuha ng Lord? Andorio para sa Barangay Omega. Nakabawi pa kontra TNC. At hindi lang bawi dun sa turtle fight na yon ang nakita natin. Pagbawi sa agaw na ginawa rin ni Kaizen kanina. But this time, mas mabigat. Kasi Lord objective ito para sa side ng Smart Omega. Pero sinasabi na ngayon ni Wolf, alam mo sinasabi ni Wolf, okay lang, nakuha natin yung kills. Sa unang Lord, importante yung kills kasi hindi nila may utilize yung Lord. Pero teka lang, kasi 5 pala nag-spawn na. Magagamit na ng Omega yung unang Lord, Brigida. Mukhang ngayon ay makakaangat sila lalo kumpara sa nakita natin pag-angat nila ng paulit-ulit kanina. But in terms of wave clear din naman, makikita mo from TNC nandiyan naman ang kanilang Zask pero magiging tricky ito lalo kapag nagpumilit ng endgame ang Smart Omega. Which right now ay kumang nagiging very calculated lang din naman sila sa kung ano ang kanilang mga pinaplanong gawin. Pero Chakno, grabe. Sabi niya, ako talagang bahala. Pag kinasa na yun yung nagmumubits-pinis ng Hylos, nakakatakot. Hindi tumatakot balang eh. Pero ito, mas nakakatakot. The Lord marching in the top lane. At handang-handaan naman dumipensa ang TNC unless makakaset up na maganda dito ang Omega. Kanina, it started with Ryota, but ngayon Conceal para lang masigurado na makukuha nila yung middle lane turret. Yan na ang depensang kinakailangan natin makita from TNC dahil susugod na ang Smart Omega. Pipilitin basagin ang inhibitor turret dito sa bandang itaas. Escalera makakahanap ba ng setup? Medyo nagiging low on HP na si Lancy at una pang ang mawawala. Bridget Glacier nila pag narelmo kasi Kaizen isusunod pa. Andorio nagwawala. Ginamit yung Way of the Dragon sa kanya. Mayroong penalty zone na ginamit si Heads para doon sa 3 miyembrong nag-a-attempt tumulak. Pero ngayon, immortality pa para Escalera at ngayon tutumba na rin. 3 members para sa TNC. At successful depensa para sa TNC. Although 3 ang nawala, napigilan pa rin nila ang Omega na mag-umarangkada at tuloy-tuloy lamang. Pero TNC, 2 na lang ang depensa para sa kanila. Ukir, Jome, Ryota looking to get this inhibitor sa bottom lane. Jose, hindi wala kasi medyo may kasakitan na talaga yung Barangay Omega. Oh, tsaka yung nakita natin kaninang intention for TNC na talagang gamitin, sulitin dito yung wave clear na ma-offer primarily ni Lancy ay parang nag-backfire pa kasi dito mo nakita na hindi na nangihinayang ang Omega na sobrang mag-commit, sobrang mag-all in. Ayun, oh. Dito sa ating Infinix Instant Replay ay babalikan natin ang isa sa mga naging turtle fights natin magmula sa kanina na talagang naging very crucial kasi pinag-uusapan natin even yung timings. Actually, hindi lang naman nung Frigid Glacier din dito ni Ukir. Gusto ko rin tignan at pagtuunan ng pansin yung mga penalty zone na nabibigay ni Heads. Kaso yung nangyayari nga lang din ang problema, parang nahuhuli na at marami-rami nang nawala from TNC. So Oo. parang nagiging pampigil na lang din dito yung penalty zone, which is in a way nakakaganda rin, pero eto na naman. Paano pipigilan ito ng Smart Omega? Napakasugod ng layunin ngayon. Jackto ang hinahanap lang talaga ay si Lancy, wala nang iba. At nandoon may mga cancel out na yata ng penalty zone at mabibigyan si Heads na minention lang natin Kaizen? kanina, pero masakit yung fracture. At mukhang ngayon, pambuhay pa nga lang yata sila Jome. Si Escalera ngayon humahabol at ngayon siya ay tutumba. Oh, Ryota, tinutuloy pa nga. Naghubad na si Ryota para patumbahin doon si Lancy. Si Cozen, inaabangan kung saan bababa si Andorio. Ay, ito na! Kakalmot nga ba dito si Cozen ngayon? Pumasok pa na Icon Pound! Nakatutong pa si Andorio, pero here comes reinforcements. At mababawian din si Cozen na gumawa ng napakaraming espasyo ingan. Si Kaizen na lang nga nandito na dito.
at parang one-way push ang gusto ng Barangay Omega. Heads, kakarespond lang. Madedepensahan pa kaya to ng TNC Phoenix Army. Mabubuhay na rin si Escalera pero talagang diretso lang ang tingin ng Smart Omega Earth Shatter onward combo. Ibinuhos na at mukhang wala na silang ibang nakikita kung hindi base ng kalaban pero itutulak sila papalayo. Kaso Jones sumasamang force dito, inabutan nga lang ng Dominator si Sentinel Lancy at makakabawi pa. Habulin din pa ni Kazen mukhang hindi na muna pansamantala. Magdi-disengage na muna ang Smart Omega. Napakamatinding depensa coming in from a TNC. Lancy, hindi lang na-clear out yung mga minions, napitas pa si Joe on the perfect moment dahil kakarespond lang ng Lord. Pwede kunin to ng TNC. Looking at the instant replay, literal na ilang hits na lamang Oo. doon yung Torre. Pero ang problema kasi nawalan sila ng minions eh. At saka sinulit dito ang pagbabalik ni Lancy. Sinulit talaga. Sinulit. I'm back. I have respawned. And my only target is none other than Joy. Ang target ng Escalera ngayon, nakasipa na ako to Chakno. Si Kuzen pwede magwala dito ngayon, pero standing their ground ang Barangay Omega. Maganda din yung position ni Andorio, hindi niya alam kung saan nagtatago yung Ling. Yes. Magic Sentry ginamit na rin ng TNC doon sa bandang top lane natin. Pero uy, ang sakit na rito ng mga plays na hawak ni Andorio. Ay, papunta pa lang sila head pero kung i-burst down na ng Smart Omega yung Lord at makakapiling pa ba dito ng teamfight ang TNC. Lumalapit, inabot ni Kozen, hindi ko konekta at ngayon mapipilitan na lang silang dumepensa na muna. At dumadating na din tayo sa punto ng laro na medyo, pa-full build na nga ang ating mga members dito. Kaka-pick up lang ni Kazen ng kanyang BOD. So meron na silang kasakitan but the problem still remains. Yung Lord nasa Omega and with no trade from TNC, parang pwede na maging endable push to unless madepensahan pa ng TNC. Napaka-tricky nito kasi kung iisipin mo, yung Vital Engine ni Chakno parang kanina pa yan nagiging very reliable source of okay na. Yes. Of yes. Kumbaga pwede mag-assume pag may revitalize ni Chakno. Pwede lumalim. Pasugod lang talaga ang tingin. Yun ang tema natin para sa lineup na ipinapakita ngayon ng Smart Omega. And how will TNC defend this? Yota naghanap na nga ng engage doon onto heads. Pero may Winter Crunch at hindi na nga ata aabot pa. Napatumpa na si heads dito at yung base ay pinokus na ng Smart Omega as they take the first game dito sa FPL Philippines Season 14.